Actual video ng pagdedma ni Catherine Bernardo kay Daniel Padilla backstage. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Sa gitna ng kasikatan at pagmamahal ng fans para sa tambalang Katniel, isang viral na video ang kasalukuyang pinag-uusapan sa social media. Makikita sa video ang tila pag-iwas ni Catherine Bernardo kay Daniel Padilla habang nasa backstage sila ng isang event. Ang tagpong ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa kanilang mga tagahanga, lalo na sa mga solid supporters ng tambalang Katniel. Sa nasabing video, kapansin-pansin na hindi pinansin ni Catherine si Daniel na tila naghihintay lamang sa kanyang likuran. Sa kabila nito, nananatiling kalmado si Catherine at tila nakatuon sa kanyang sariling ginagawa. Para sa ilan, ang kilos na ito ay isang patunay ng kanyang pagiging matatag at pagpapahalaga sa sarili. Maraming netizens ang pumuri sa kanya. Anila, Catherine knows her worth and she deserves much respect from everyone. We salute you, Queen Cat. Marami ang natuwa at sumuporta sa naging desisyon ni Catherine. Ang ilan ay naniniwala na tama lamang ang ginagawa niyang pagdededma kay Daniel upang ipakita na hindi siya naaapektuhan. Ito ang ilan sa mga komento ng fans. Tama lang, Kat. Huwag mo nang pansinin si Daniel. Pag pinansin mo, akala niya makikipagbalikan ka pa sa kanya. Kat din lang sapat na. Huwag nang bigyan ng pagkakataon ang mga fans ni Daniel na masabi na mahal mo pa ang manloloko. Samantala, may mga naniniwala rin na maaaring simpleng pagkakataon lamang ang insidenteng ito at hindi dapat gawing malaking issue. Ayon sa ilang tagahanga, hindi natin lubos na alam ang buong kwento kaya't nararapat lamang na magbigay ng respeto sa parehong panig. Pagpili ng tahanan ni Catherine, isa pang aspeto na pinuri ng fans ay ang desisyon ni Catherine na manatili sa kanyang home at ipagpatuloy ang kanyang loyalty dito. Ang desisyong ito ay simbolo ng kanyang prinsipyo at katatagan bilang isang tao at artista. Anay ng isang fan, "We are proud of you in choosing your home as you color it with blue. Ikaw ang tunay na Reyna, Kat." Sa kabila ng viral na video, nananatiling tahimik si Daniel Padilla patungkol sa insidente. Hindi malinaw kung may sinusubukan ba siyang gawin upang muling mag-reconnect kay Catherine o kung simpleng pagkakahiyaan lamang ang naganap sa backstage. Gayunpaman, may ilang netizens na nagsasabi na hindi na raw dapat pagtuunan ng pansin ni Catherine ang mga ganitong sitwasyon. Pera lang ang habol ni Daniel. Gusto niya lang ulit mapansin para pag-usapan, ani ng isang netizen. Catherine deserves better, kaya huwag nang mangarap na pagbabalikan. Sa kabila ng kontrobersya, nananatiling matatag ang pagmamahal ng mga solid Katniel fans. Ayon sa kanila, ang tambalang ito ay simbolo ng tunay na kilig at inspirasyon sa industriya ng showbiz. Gayunpaman, aminado ang marami na mas mahalaga ang kaligayahan at kapakanan ng bawat isa sa kanila. Ang viral na video ng pagdededma ni Catherine kay Daniel ay patunay na kahit ang malalapit na tambalan sa industriya ay dumaraan din sa mga pagsubok. Ngunit higit sa lahat, ipinapakita ni Catherine Bernardo na mahalaga ang self-respect at pagiging matatag sa gitna ng mga intriga. Habang patuloy ang usapan at haka-haka, isang bagay ang tsak. Ang respeto at suporta mula sa fans ay nananatili para sa parehong panig. Sa huli, ang bawat kilos at desisyon ay dapat nakabatay sa kung ano ang makakabuti sa kanilang personal na buhay at karera. At sa kabilang banda, Catherine hindi pinansin si Daniel. Catherine binanggit si Aldin. Nagtrending ang kamakailang isang eksena kung saan binanggit ng aktres na si Catherine Bernardo ang aktor na si Alden Richard sa gitna ng kanyang mga pahayag. Ngunit tila hindi napansin ang long-time on-screen and off-screen partner na si Daniel Padilla. Ito ay naging usap-usapan lalo na ng kanilang mga tagahanga. Sa isang interview para sa promo ng kanyang proyekto, binanggit ni Catherine ang tagumpay ng pelikulang Hello Love Goodbye kung saan nakasama niya si Alden Richard. Ayon kay Catherine, ang pelikula ay naging isa sa pinakamalaking turning point sa kanyang karera. Bagamat puno ng pasasalamat ang actress kay Alden at sa production team, napansin ng ilang netizens na hindi nabanggit si Daniel sa kanyang mga pahayag. Ito ay naging ugat ng espekulasyon na tila may malamig na relasyon ang dalawa. Sa kabilang banda, nananatiling tahimik si Daniel Padilla sa isyong ito sa halip na ispatan siya na nagbabanda kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang mga tagahanga naman ng tambalang Katniel ay naghayag ng kanilang suporta sa social media. Naniniwalang malalampasan ng dalawa ang anumang hamon. Samantala, ang mga fans ni Aldin ay nagpaabot ng pasasalamat kay Catherine. Hindi maikakaila ang impluwensya ng bawat isa sa industriya ng showbiz. Si Catherine, Daniel at Aldin ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanilang mga tagahanga. Sa kabila ng anumang intriga, hanggang ngayon nananatili silang tatlong malalaking pangalan sa larangan ng pelikula at telebisyon. Ang tanong ng marami, may dapat bang paipag-alala ang Katniel fans o isa lamang itong maliit na bagay na pinalaki ng social media?
Abangan ang mga susunod na kaganapan sa showbiz para mas malinaw ang kasagutan. At sa kabilang balita naman, Daniel Padilla walang love life. Isang taon matapos ang hiwalayan nila ni Catherine Bernardo, nagbigay ng matibay na no si Carla Estrada nang tanungin kung may bagong karelasyon na ang kanyang anak na si Daniel Padilla. Ang tanong na ito ay lumitaw habang dumadalo si Carla sa launch ng action serye ng ABS-CBN na Incognito, kung saan isa sa mga pangunahing aktor si Daniel. Sa kabila ng maraming katanungan mula sa mga tao ukol sa mga pumalit na ba kay Catherine Bernardo sa puso ni Daniel, matipid lamang ang naging sagot ni Carla. Hindi niya direktang tinukoy ang anumang detalye tungkol sa estado ng relasyon ni Daniel at Catherine, ngunit kitang-kita ang kanyang desisyon na maging maingat. Samantalang tahimik siya sa mga usapin tungkol sa bagong relasyon ni Daniel, ibinahagi ni Carla ang kanyang saloobin ukol sa pagiging magulang, lalo na sa mga panahon ng pagsubok na kinakaharap ng kanyang anak. Ayon kay Carla, bilang ina, mga magulang ang unang nakakaramdam ng lungkot. Ang mga nanay ang unang malulungkot pag malulungkot ang mga anak, lalo na pag may dinagdadaanan ang anak. Ipinakita ng TV host at aktres na labis siyang nagmamalasakit sa kalagayan ng kanyang anak at naranasan niya ang hirap at kaligayahan ni Daniel, lalo na sa mga emosyonal na aspeto ng kanyang buhay. Ipinahayag din ni Carla ang kanyang suporta at pagmamahal kay Daniel sa kabila ng mga pagsubok na dumaan sa kanilang pamilya. Ayon pa sa kanya, bilang magulang ang pinakamahalaga ay ang patuloy na pagtulong at pagbibigay ng gabay sa anak, lalo na kung sila ay dumaranas ng kalungkutan o paghihirap sa buhay. Nang tanungin si Carla kung paano siya naging bahagi ng proseso ng paghilom ng anak mula sa mga pagsubok, gayon pa man pinakita ni Carla ang kalagahan ng pamilya at ang papel ng isang ina sa pagpapalakas ng loob ng anak, lalo na sa mga mahirap na sitwasyon. Sa kabila ng mga usap-usapan at ang pagnanais ng mga tao, sa kabila ng usap-usapan at pagnanais ng mga tao na malaman ang mga detalye ukol sa personal na buhay ni Daniel, pinili ni Carla na maging pribado at mag-focus sa pagbibigay ng tamang suporta sa kanyang anak. Para kay Carla, mas mahalaga ang kaligayahan at kapakanan ng kanyang anak kaysa ang mga intriga at usapin na maaaring makasama sa kanilang pamilya. Dahil dito, malinaw na ipinaliwanag ni Carla na bilang isang ina, hindi niya kayang iwasan ang emosyonal na epekto ng mga nangyayari sa buhay ng kanyang anak. Ngunit siya ay patuloy na magiging matatag at magiging gabay para sa kanyang anak na si Daniel Padilla sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Kaya nga noong naghiwalay sina Catherine at Daniel, alam niyang lugmok ang kanyang anak, kaya hindi siya umiwas dito at hindi niya iniwan ang tabi nito. Lagi na siyang andun, kanyang pinapatahan, kanyang pinakakausap at kanyang sinasabihan ng mga salita na magiging encouragement para sa kanyang anak na si Daniel Padilla, para maging magkaroon ng lakas ito para magpatuloy sa buhay. Dahil bilang isang ina, ang magiging papel mo talaga ay ang suportahan at alagaan ang anak mo sa kung ano man ang mangyayari. Dapat nandyan ka sa tabi niya kapag lugmok siya, dapat nandyan ka sa tabi niya kapag masaya siya, at sa kanyang lowest at highest na moment sa kanyang buhay, dapat andun ka bilang isang ina, dapat andun ka para sumuporta at promotekta.